Tapos, yung tinawagan niya ako, itong huli-huli, kasi sana niya ako sa film niya na gagawin, na kaya lang daw, ang puro dialogue kasi Bicol. Sabi niya, kung marunong ako mag-Bicol. Sabi ko, hindi, nagpapakalo ako. Tapos, nung kinasal si Osang, best man siya, nagkita kami doon. And then, yung first, nung naging producer ko siya sa NP Productions, hindi naman kami nagkita. Pero producer ko siya sa lungga ng mga dala. Sinabi ko sa kanya yun, sabi niya, oh, alam mo, natural, dapat malaman mo kung ikaw producer ko. Kamusta po si Miss Nora Honor as a friend ko? Sus Maria Jose, si Guy pa, walang masamang tinapay. She's so nice. Ngayon pag-usap mo, mamaya na wala na, hinahanap mo, sana pumuesto. Nagtatago. Hindi siya yung nakakong machika. No, she's not. She's very quiet. Love ko si Guy. Maski naman si Vilma, love ko sila. Siyempre, lahat naman tayo mga tao. Hindi kasi iba tayo ng bali. Hindi naman bad. It's good naman. Yeah, you know, hats off ako kay Guy. Ano po yung legacy na hindi niyo malilimutan as an artist kay Miss Nora Honor? The Guy, I would say she's a very, very, she's the only superstar. For me, she is the only superstar. Wala nang susunod. Kanya lang yun. Sa totoo lang. One time, nag-read ako, sabi superstar si ganito. Sabi ko, komento ko, suntok sa buwan. Excuse me, isa lang ang superstar. It's only Nora Honor. Walang pwedeng kumanod. Walang pwedeng kumanod. No matter what, she's the only one. Buti kaya ko kailangan. Sa iyong pangalan. Hi, Bo! She's the only superstar and very, very believable actress. Saka mata lang nagsasalita na. Wala akong masasabing basta the best si Guy. Miss Daria, si Ate Kate mo kasi napaka-generous na tao, no? So about generosity, narinig ko sa mga fans. Narinig ko. Talagang, sabihin ko naman, oo naman. Naniniwala naman ako kahit hindi nakita ng dalawang mata ko. Pero I heard from a lot of people, she's like that. The way she talks. Sa pag-binimension din ng mga anak ko, naniniwala ako. Sa palagay nyo, anong meron sa kanya? Why she considered to be the superstar of the show? Bakit mo kaya siya ang naging superstar ng show? She was born to it. She was born to it. Siya talagang pinalaga sa kanya yun. Binigay ni Lord sa kanya yun. Kanina ko nga lang nalaman nung nagkwento siya na nung ginawa niya yung himala, na nag-ihit daw siya na nandito daw si Mama Mary. Napaliginipan daw na si Mama. Inilaputan ako. Kanina lang yun siguro sa mga around 1 o'clock p.m. Tapos sabi niya, napaliginipan ko si Mama Mary. And then all of a sudden, biglang in-offer sa kanya yung pelikulang himala. Naniniwala ako. Sabi ko talagang kanya. Kanya. Saka lahat ng pelikula niya, walang flop. Kailan po kayo huli nagka-textan o nagka-usap? Tagal na yun, wala sa mga siguro mga 3,000, wala pa yung pandemic nun eh. Okay. Baka nag-busy pa ako nag-retaping nun ng ika-anim na buwan. Okay. Yung mga panahon na yun. So gawain po talaga niya bilang text, nangangamusta? No, hindi naman ganun. Kaya nga nagulat ako eh. First time ako tinawagan ni Guy. Hindi. We're not friends on sa Messenger. Nag-email ako. I don't bother people kasi. Okay. Even her, hindi rin siya gano'n. Kaya sabi ko, paano magkakaroon ng communication? Magkita. Alam mo na mga artista, parang gano'n, di ba? Kaya nung muna ako tumawag siya, nakita ko. Kasi yung kaibigan niya, kaibigan ko rin, taga-Amerika. Ito, dentista niya itong kaibigan ko. Naging dentista niya. Naging dentista siya ni Guy. Tapos sabi ko, tapos nag-usap kami. Sabi ko, Daria, sabi ko, Guy! Sabi ko, ano, basta nasa mabuti. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito, busy sa taping, gano'n. Marunong ka ba magsalita ng Bicol? Guy, ano ba, Manilay niya ako. Sabi ko, Tagalog, kung Kastila, Bicol. Sayang, kung muna sa anak kita, hindi gagawin mo yung pelikula. Guy, baka naman pwede naman gawin Tagalog na lang. Sabi ko, matuloy lang ako sa iyo. Kasi I did movie with Vilma twice.
Sa kanya, wala. Wala kayo pipituloy. May pangarap ko yun. Hindi nangyari. Kaya ayun, yun ang pinag-usapan namin. Hindi na. Ang kasakin, bayan na kami. Nag-set na kami, kita na kami. Doon nga sa wedding ni Osa, nakapagsigo. Sabi ko, no, ano ka? Ang sabi sa kanila. Hindi ko alam sa kanila eh. Sabi nung gano'n, best man. Hindi naman pwede. Ninong. Ewan ko sa kanila. Tapos natawa. Tapos nawala na. Hinahanap ko, hindi ko na siya nakita. Ganun siya, biglang namawala. Hiding. Miss Daria, nakwento ni Sir Ricky Lee na may time na may public event sila sa CCP yata ni Ate Guy, tapos nagtago siya sa likod ni Sir Ricky Lee. May nangyari na bang gano'n na kasama mo si Ate Guy tapos nagtago talaga siya kasi mahihain. Pero mahihain talaga siya, no? Yun napansin mo. Yun lang, yun. Yung pagkatapos nga nung magkita kami sa wedding nga ni Osa, hinahanap ko na siya kasi gusto ko siya makatali. Magpatsikahan ba ng konti man lang? Tapos nawawala na. Sabi ko, asan si Guy? Saan? Kasama yung makeup artist yung bating. Ayun. Si girlfriend ba? Eh, ayoko na hanapin. Kung gano'n ang tatago, hindi ko siya susundan. Kasi alam ko gusto ng privacy. I know that. Pasang-pasa ko ang Gemini. Alam ko kung gano'n yung Gemini. Kaya, Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. thank you so much. Sige po, thank you.